Sa media, welcome sa isa ng mga press conference ng One Bangsamoro Movement o One Bangsa. And it po ay endorsement of senatorial candidates and party list. At ito po ang inyong lingkod, NPC Director Benedict Cabayga. At kasama natin ang mga nagkakaisang mga Muslim leaders ngayong araw sa ating bansa. At patungkol ito sa darating na eleksyon nga, at ay pakilala ko muna ang ating mga bisita ngayong araw na ito. At pinangungunahan yan siyempre ng ating presidente. Yan, ang presidente ng One Bangsamoro Movement, walang iba kundi si Sir Alan Balangi. Good afternoon, sir. Message po, mic po. Yeah. Opening statement po muna. Pati mo. I-introduce muna lahat mo. Apo, isa-isahin ko po kayo. Sige po. Opening statement na ba? O... Pati muna kayo, sir. Okay. Sige. Bismillah. Papindot lang po yung mic. Yan. Isang payapa at mapagpalayang hapon sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alan Balangi po na kumakatawan o Pangulo ng One Bangsamoro Movement. One Bangsa in short. Maraming salamat, Pangulong Alan Balangi ng One Bangsa. At syempre, nandito rin si Sir Alim Sultan Saad Amate, ang President ng United Imam of the Philippines. Good afternoon, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat sa pag-imbita. Nandito rin kami to represent the religious sector being the National President of the United Imam of the Philippines. Ako po ay si Alim Saad Ibrahim Amati. Thank you po. Maraming salamat po. At nandito rin po yung ating brother Muslim, si Sultan Amiloden Abdul Madid, Secretary General ng Confederation of Royal Sultanate of Lanao. Assalamualaikum. Good afternoon to all. I am Sultan Amiloden Abdul Madid, representing the Sultanate of Confederation of Royal Sultanate of Lanao. So, good afternoon po. Okay, maraming salamat po. At nandito rin ang brother Muslim din natin, si Imam Nasser Mimbala, Secretary General Federation of BCO Bar. Pagbati po ng kapayapaan sa lahat ng Muslims sa buong daigdig. Ako po si Nasser Mimbala, representing North Luzon, One Bangsa North Luzon. Okay, maraming salamat. At nandito rin po siyempre sa ating tabi si Dato Nabil Bayabaw, Pangulo ng Bangsamoro Traders Association or BTA. Sir, good afternoon po. Good afternoon po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami po ay dumating sa Maynila upang suportahan ang aming napupusuan mga kandidato ng senators at saka may party list din kaming endorse ng aming presidente. Alright, maraming salamat po at we welcome din po ang ating brother Muslim, ang ating kaibigan si Sir Gani Makatoman, ang dating DTI Undersecretary. Magandang hapon. Salamat po sa suporta, sir. Ayan. At mag-start na tayo sa ating opening statement muna. Pangulong Alan Balangi. Sir, nasa inyo po yung floor. Unang-una po, nais kong magpasalamat sa lahat ng ating mga kaibigan na naririto sa harap natin ngayon. Mga kaibigan sa media, sa walang sawa at pananatiling suportado sa ating mga adhikain. Nais ko rin magpasalamat sa ating mga kasamahan dito sa entabladong ito dahil ang alam ko nanggaling pa itong tatlo nanggaling pa ito sa Mindanao. Yung si Imam, nanggaling yan ng Pampanga. Una-una po, bigyan ko muna kayo ng kunting background ng One Bangsamoro Movement. Ang One Bangsa ay isang federation type of organization
na ang scope nito ay national. Maraming multi-sectoral group at individual ang kasapi nito. Ang One Bangsa ay nabuo ito noong 2008, noong maunsyami yung pagpirma ng isang napakahalagang kasunduan na tinatawag na Memorandum of Agreement on Ancestral Domain. Alam naman po natin na after noong hindi matuloy yung signing ng naturang inaasahang kasunduan noong 2008 ay sumiklab yung kabuluhan o yung gera dyan sa Mindanao na naging dahilan ng paglikas ng almost 600,000 na mga IDPs o mga evacuees. So doon nabuo itong One Bangsa para tugunan yung mga katanungan, para susugan yung mga advokasya, para bumalik sa negotiating table yung Government of the Republic of the Philippines at saka yung Moro Islamic Liberation Front. Binabanggit ko po ito para magkaroon tayo ng idea kung saan nagsimula o paano nabuo itong One Bangsa. Ang One Bangsa ay binuo sa layuning suportahan yung peace process sa Mindanao. Nagsimula ito sa mga youth leaders sa Mindanao State University, tapos yung mga youth leader and student dito sa Manila, particular sa University Belt at sa UP at saka yung iba pang mga universidad dito sa Metro Manila. Aming ginawa ay nakipag-ugnayan sa MILF, ganoon din sa negotiating panel ng ating pamahalaan upang sila ay hikayatin na bumalik sa negotiating table. Hanggang dumating sa punto, Director, na nagkaroon tayo ng framework agreement on the Bangsamoro na pinirmahan noong 2012 at hindi nagtatapos doon. Nagkaroon tayo ng isang comprehensive agreement on the Bangsamoro na pinirmahan noong March 27, 2014. At hindi nagtagal, naglikha ito ng isang Bangsamoro Transition Commission na bumalangkas o gumawa noong draft ng Bangsamoro Basic Law. Sa kasamang palad that time, hindi na ipasa yung BBL, pero sa pag-upo ng isang taga Mindanao sa katauhan ni former President Rodrigo Roa Duterte, kami ay pinalan na magkaroon ng paglagda o pagtuldok ng kabuluhan dyan sa Mindanao sa pamamagitan ng pagpasa ng isang napakahalagang batas. Ito ay kung tawagin ay yung Republic Act 11054 o better known as Bangsamoro Organic Law, BUL, na naglikha nitong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na aming tinatamasa dyan sa Mindanao, particular sa BARM. So, tinuloy-tuloy namin ito hanggang sa sinuportahan ng One Bangsa yung pagkakaroon natin ng Bangsamoro Transition Authority, maging yung extension nito hanggang itong mga nakaraan noong 2022 na magkaroon ng extension ng Bangsamoro Transition Authority. So ngayon, nais kong balikan yung komposisyon na sinasabi ko ng One Bangsa. Ang One Bangsa isang national organization na kinabubuuan ng maraming organisasyon na kung saan masusi at madalas nagkakaroon ng mga konsultasyon para dun sa mga bagay-bagay na nakikita nyo naman kung paano namin tinitugunan yung mga hamon na dumarating sa aming mga Muslim. So ngayon, hindi ko lang babasahin itong statement dahil nabasan nyo na para hindi humaba, Sultan, yung ating oras dito. So, banggitin ko lamang paano nagkaroon ng isang idea na mag-endorso ang One Bangsamoro Movement. Ito yung pinaka-importante. Noong 2022, ang One Bangsa ay nag-endorse ng iilang senador. Kasama dyan si Brother Robin Padilla, si Cisco Diro, Loren Legarda, Gagsanyan. Ito yung mga natatandaan ko. Hindi ako nagkakamali, 8 yung aming inendorso.
6 mula doon sa 8 ay naupo, senador. So ngayon, inulit namin ito, tinawag namin yung flagship program o flagship campaign ng One Bangsa na One Bangsa, One Vote 2025. Ano ang bandwagon ng Bangsamoro sa ating lipunan? Unang-una, ang BAR, mayroon silang registered voters na more than 3 million. Hindi lang ako sigurado kung umabot ba ito ng 3.7 million. Pero mas marami ang registered voters sa Bangsamoro communities outside of the BARM. Dahil mas marami ang Muslim na nakatira dito sa labas ng BARM na kung saan-saan nakikita natin sa NCR, sa Bulacan, sa Ilocos, sa Baguio, sa Bicol, sa Cebu, sa some part of Mindanao, na yan yung tinatawag na Bangsamoro communities outside of the Bangsamoro Autonomous Region. So, ang tansya namin ay umaabot ito ng mga 8 to 9 million na butante. Kaya marami o malakas yung aming, kumbaga, boto pagdating sa eleksyon. Kaya kami nagkaroon ng isang idea, ikayatin yung aming mga kababayan na magkaisa, bumoto ng tama, bumoto ng nararapat. Ibig sabihin, iboto lamang yung mga nakita natin ng malasakit, nakita natin ng sinserong pakikitungo, nakita natin ng tunay na suporta para sa mga Muslim. Lalong-lalo na yung suporta sa comprehensive di Bangsamoro, yung comprehensive agreement ng di Bangsamoro na umiiral ngayon, na ating, kumbaga, sinisimulan pa lang natin sa pamamagitan ng BARM. Nakaka-5 taon pa lang tayo. Ito ay napaka-fragile, kumbaga. Kaya kailangan ng ating mga pipiliing mga legislator, particular yung mga senador, na sila ay maging mapanalima doon sa espiritu ng comprehensive agreement on the Bangsamoro, para ito ay pahalagahan, para ito ay suportahan at hindi wasakin. Iyon ang aming punto. Yung aming pagpili ng aming mga endorso na nababasa nyo diyan sa mga hawak-hawak niyang press statement ng One Bangsa ay dumaan sa mahusay na konsultasyon. Dumaan sa masusing dialogo doon sa mga komunidad na kung saan naroon yung mga Muslim. Mula Sulu hanggang Aparig, kami ay nakipag-usap, nakipag-ugnayan sa kanila. Nilaunch namin yung One Bangsa, One Vote noong December 4, 2004. Nakailang buwan na. Ganong katagal yung proseso namin bago namin ihayag ngayong araw na ito yung aming 10 i-endorso ng mga tumatakbong senador. Hindi ko na bambagitin kung sino sila dahil naririyan sa inyong mga hawak-hawak na press statement. Pwede pa ipanggit para sa TV. Pwede pa ipanggit yung Just for the record, mas maganda at least isa-isahin natin. Ay, ganun ba? Mga Kasi sa pangalanan, TV, yung mga para sa video, sinusuporta natin. para sa video, Sa TV, Opo, sa opo. TV and Yung mga video, pangalan lang po. pangalan. Sa Inuulit ko, ito ay dumaan sa mahusay na konsultasyon. Dumaan sa masusing pananaliksik at pagtatanong doon sa aming mga kababayan mula Sulu hanggang Aparig. pangalan. Nagsimula ito, Pati number. nagsimula ito nung ilunsad namin sa pamamagitan ng media soft launching yung One Bangsa, One Vote 2025. So ito yung 10 mga senador na aming napupusuhan Yan. at aming pinapaniwalaan na magiging kasangga namin sa 2025 upang ipaglaban yung comprehensive agreement ng Bangsamoro kung saan nakikita natin medyo umaalog-alog na ngayon. Kaya kailangan namin ang matitibay at may prinsipyong mga uupong senador para suportahan ang spirito ng comprehensive agreement on the Bangsamoro na sinasabi ko. Unang aming endorso na senador, siyempre, may mga Muslim, mga kababayan naming tumatakbong senador na aming malakas na endorso o aming susuportahan. Nangunguna dyan, yung number 47,
si Subair Mustafa. Pangalawa, yung number 37, isang Muslim din, si Amira Lidasan. Yung dalawang yon ay mga Muslim galing Mindanao. Pangatlo, aming endorso, ang number 38, si Rodante Marcoleta. Pang-apat, ay si Atty. Vic Rodriguez na numero 56 sa balota. Panglima, si Senator Bato de la Rosa, numero 22. Grego Hunasan, number 31. Mr. Malasakit, Senator Bongo, number 28. Maya Cayetano, number 18 sa balota. Nandyan din si Bam Aquino, number 5 sa balota. Yan yung aming mga endorsong mga senador. Baka nakalimutan ko, si Camel Villar, number 66 sa balota. So, yang 10, Camel Villar, number 66 sa balota. Yang 10 senador ang aming endorso. Hindi 12, 10 lang. Wala. 2 Muslim, 8 non-Muslim o non-Moro. May pahabol pa ba before next week? Wala. Nasa proseso tayo ngayon ng dalawa pa. Yan. Baka sa Friday ay aming ihayag. Baka pwede Friday na. Abangan nyo yan. Abangan na lang natin. Basta surprise, ano. Yun nga yung binabanggit ni Sir Alan, ano, yung mga susuporta natin ng mga ng One Bangsamoro mga senatorial candidates. Ano. Paano uli yung naging masusing pagpili dito, Sir Alan? Series of dialogues to ng mga brother mo. Tama po yan. Mula nung December 4, 2024, nagkaroon kami ng mga regional assemblies ng One Bangsa na kung saan nagmuni-muni kami doon sa aming mga kababayan, nagtanong doon sa aming mga leaders sa ground. Actually, bago yan, nagkaroon din kami ng sarili namin survey kung sino itong malalakas na tumatakbo. Pero hindi yun ang basihan namin. Oo, ang basihan namin, sino itong may tunay na puso para sa aming mga Muslim? Sino itong may malasakit para sa aming mga Muslim? At higit sa lahat, sino itong mga tumatakbo na pro-peace o pro-kapayapaan? Dahil ang problema namin sa Mindanao, kahit mayroon na tayong comprehensive agreement to the Bangsamoro, ay yung kabuluhan dyan sa Mindanao. Yun ang talagang dapat na priority, no? Para sa kaunlaran ng buong Mindanao. Yes. Ayan. Okay, i-open natin ang floor sa mga nais magtanong. Pakilala po muna at yung ating entity. Ay mga nais magtanong. Yes, ma'am. Wala pa. Yan, salita sa aming mga kasama. Sige, bigyan po natin muna ng statement yung isang kasama natin, si Sir Alim Sultan sa Amante. Ayan. Yes, sir. Thank you, brother. Sa ating lahat nakikinig dito ngayon press call na ito. Una sa lahat, gusto ko ipakilala ano itong United Imam of the Philippines kasi baka mayroon pang hindi nakakaalam. Ito po ay inorganize natin ito since 2019. Dahil sa issue noon ng mga Muslim ay sila sa kanila nagmumula yung mga kabuluhan. Dahil ayaw natin na talaga yung mga Muslim na hindi totoo na sa amin manggagaling yung hindi mga masasamang gawain. Kaya pumunta tayo sa DILG that time, 2019. Mayroong programa ang DILG na tinatawag nila na UPAS, ugnayan ng barangay sa simbahan. Sabi ko kay Secretary, yung Undersecretary for Barangay Affairs, bakit hindi tayo magkaroon din ng ugnayan ng barangay sa mga masjid? Sabi niya, baka napakaganda yan, Imam, sabi niya sa akin. So dahil naantala yun, dahil dumating na yung mga ibang issues dito sa national issue, kaya yun lang dahilan, kaya din pinatayo itong United Imam of the Philippines dahil para protektahan, para
ipaalam sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino na ang mga Muslim, hindi sa kanila nagmumula yung mga masasamang gawain. Kung tuusin pa, ang Muslim dapat ay sila yung nanguna. Anong ibig sabihin ng Islam? Dahil Islam is for peace. Kaya yung talaga ay ating pinatayo ang United of the Philippines. Alam natin lahat, walang bayan dito sa Pilipinas na walang masjid. Pag may masjid na may imam na yun. So dapat yung mga barangay official natin dito sa Pilipinas ay makipakiugnayan sa mga imam upang sa ganun na masuportahan yung kanilang kampanya sa Pisadori sa buong Pilipinas. So pagdating naman dito sa usapan natin ngayon, nandito na si Praise Arab, ay kami po, in behalf of the United Imam of the Philippines, ang hinahanap natin sa lahat ng mga kandidatura sa pagkasenador ay yung may puso at may damdamin ay may moralidad. Kasi being religious leader ay talagang kailangan natin yung mga ang tawag nun, spiritual advisor doon sa lahat ng mga leader natin dito sa Pilipinas. Kasi kung wala silang spiritual advisor, wala silang spiritual consultant, maaari makagawa sila na ikakagalit ng Panginoon, kaya galit sa atin ng Diyos, kasi gumagawa tayo ng kabulastugan dahil wala silang mga spiritual advisor. Pwede ko i-mention ang aking naging boss dati, dating Yusik, sila mga taman, ako pa isa sa kanyang mga spiritual advisor na sa kasagsagan ng Marawi City. So ito po ay kami sinusuportan lahat ng kandidato na nandyan yung moralidad, nandyan yung malasakit, nandyan yung talaga tunay na pagsilbi sa ating bayan. So yun lang po. Sukran. Thank you and wassalam. Maraming salamat, sir. At buksan na natin ang ating floor sa mga nais magtanong. Yung name po at saka entity. Jade po, from GNN. Ang question ko po ay, kahit sino po yung pwede sumagot. Since you've set po na priority ng inyong partido ang kaligtasan ng Mindanao, particularly the Bangsamoro community, how do you see the situation right now, in particular sa Lanao area po, ngayon na malapit na po yung election? Do you have any information how safe the election will be sa place? Or if ever naman po, may panawagan po ba kayo sa government regarding the safe election sa area niyo? Thank you po. Unang-una po, siguro hindi ko ikinahihiya. Mula noon hanggang ngayon, ang Lanao ay isa sa mga hotspot pagdating sa eleksyon. Ngayon, maraming advocacy group dyan sa Lanao. May mga CSO na nakatutok doon sa pagpapanawagan ng clear, orderly, and safety para sa darating na eleksyon. Nice ko i-welcome ang ating Sultan, Presidente ng United Muslim Leaders of the Philippines, Sultan of Bulacan, Ulu Rahman. Welcome po, sir. May mga grupo, kasama na kami doon, diyan sa Lanao. Actually, hindi lang sa Lanao, kundi sa Barm, na umaaksyon na diyan. Nakipag-ugnayan kami sa mga otoridad, sa polis, sa mga kasandaluhan, ganun din sa COMELEC, maging sa education sector, at yung iba pang kumakatawan ng eleksyon, para malisin yung mga inaasahan na maaaring mangyari. Yun ang aking masasabi. If ever po, may panawagan na mula sa government for a better security sa place. Unang-una, aming panawagan, address sa COMELEC. Ngayon, nakikita natin na masigasig yung COMELEC na ginagawa nila yung kanilang trabaho. Ginagawa nila yung kanilang mandato. Nakikita natin yung Task Force Safe. Marami nang na-issuean ng SOCOS order. Marami nang lumabas na petition for disqualification. Nais ko lamang banggitin ito. Dahil kami yung issue na babanggitin ko, yung kay Governor Unabia, Governor ng Misamis Oriental, na kung saan nagsabi siya o nagpahayag siya o namupawi mismo sa kanyang mga labi yung mga katagang napaka-irresponsible remark against Muslim, napaka-discriminatory mensahe na sumisira o wawasakin niya yung namumuong
pagkakaintindihan ng pagkakaunawa ng Muslim, non-Muslim, maging yung mga lumad. So aming pinalagan yan. Kasama ko yung mga Ginoo dito. Pumunta kami ng COMELEC, nag-file kami ng intervention to disqualify Governor Unabia. At kami ay nagpapasalamat, aming ikinagagalak at kinatutuwa na ang COMELEC ay umaksyon. Pero sana ang COMELEC ay hindi lang hanggang doon. Marami tayong nababalitaan dyan sa farm. Vote buying, yung mga sinasabi niyong kaguluhan, dapat yan ay tutukan, yan ay, kumbaga, tingnan para i-address yung mga problema dyan. Huwag sana kayong matakot. Inumpisahan nyo na yan. Dito sa Luzon, sa Visayas, gawin nyo rin yan sa aming lugar sa farm para maging patas ang Muslim, Visayas at Mindanao. Alright, maraming salamat. Sir Alan, baka may nais pa mag-tanong? Siguro gusto rin malaman ng ating mga media friends, ano ba yung katangian na gusto nyo? Katulad na lamang dito kay senatorial candidate Zubair Mustafa. Anong plataforma ba ang nakita niyo na maganda para sa ating mga brother Muslim? Si Mustafa ay isang sultan, kagaya ng mga dalawang Ginoo sa aking tagiliran. Siya ay Sultan of Marawi. O, isa siyang professor noon sa PMA, sa Philippine Military Academy in Baguio. Isa rin siyang dating Director ng National Commission on Muslim Filipinos, formerly known as Office on Muslim Affairs. Isa siyang businessman. Ang katangian na nakikita namin sa kanya ay yung hikayatin yung national government na ibaba nila yung kanilang mga programa doon sa Bangsamoro. Particular doon sa kanyang lugar sa Marawi na kung saan alam naman natin na hanggang ngayon hindi pa rin nakakabangon. Oo. Kaya marapat lamang na bigyan natin siya ng chance. Marapat lamang na amin siyang suportahan para doon sa kanyang layunin, para doon sa kanyang mga programa, para iangat yung Marawi. Okay. At kaya ano naman kay Ma'am Amira Mek Lidasan, anong programa ang inaasahan natin dyan na nagustuhan ninyo? Si Amira ay isang tagapagtanggol ng mga naapi. Isang human rights defender ng Bangsamoro Lumad, maging yung mga non-Moro. Mayroon siya grupong tinatawag na Moro Christian Alliance, yung MCPE, na kanyang kinakatawanan. Nakita natin na talagang siya ay masigasig bilang street parliamentarian upang singilin yung ating pamahalaan para doon sa sinasabi kong karapatan pagtao ng Bangsamoro. Ayun, salamat po. Alam niyo po, yung dalawang binanggit natin na senatorial aspirants, na Muslim, ito, bagamat wala sa mga survey, di ba? Kapag nagsama-sama ang ating mga brother Muslims, I'm sure makakapasok talaga ito. Solid lang talaga, Sana. Oo. Ito naman alam naman natin, kaibigan din natin ito, si Congressman Rodante Marcoleta. Ano nagusto niya dito kay Congressman Dante? Sir, ikaw naman ang mag-sabi. Yung iba, siguro. Siguro nakikita natin na isa siya sa mga maangas na congressman pagdating sa mga hearing at pagdating doon sa pananaliksik tungkol sa mga irregularidad at korupsyon ng ating bansa. Yun yung isang nakita namin sa kanya na kapag ang isang Rodante Marcoleta ay nandyan sa Senado ay talagang magkakaroon ng boses yung mga naapi at yung mga inaapi. At saka sinisilip yung mga anomalya talaga no? Ayan, So sila talagang pinag-aaralan, kaya naman yung mga issue talagang hindi nakalusot no? Lalong-lalo na kapag alam mo na yung pinag-usapan, yung katiwalian. At bukod pa dyan, kasama rin si Attorney Vic Rodriguez na talaga naman lumalakas din sa survey. Anong masasabi naman natin dito kay Attorney Vic Rodriguez? Sir. Ganon din yung sinabi ko. Si Vic Rodriguez ay isang legal luminaries. Nakita natin yung kanyang masigasig at kumbaga malakas na pagsupok sa korupsyon. Hindi ko na isa-isahin kung ano yung mga kanyang tinindigan
Nandyan yung General Appropriation Act na kanyang tinindigan hanggang ngayon. Siya ay naninindigan upang labanan ang naturang o yung mga anuman yan na nangyayari sa General Appropriation Act. Kung ating nakikita, si Vic Rodriguez ay ginawarang isang dato o raha ng mga Muslim. Nakita natin ito sa television. Kaya amin siya inendorso dahil malaki yung aming tiwala pag nandyan siya sa Kongreso, siya ay makakatulong sa aming mga Muslim. Okay, sandali lamang at may katanungan dito, no? Pangalan po muna. O liliwanag po ng Jari Pilipinas. Sir, kung na-mention nyo na yung mga senator at one party list, may plano po ba kayong mag-endorso rin ng local government unit na tatakbo or provincial official na tatakbo? Thank you. Actually, pinag-usapan pa lang namin yan sa aming hanay. Siguro in certain provinces at municipality cities, magkakaroon din kami simula bukas. Dito sa NCR, lalong-lalo na sa bar. Okay, si ano pala, Senator Bato de la Rosa rin pala, no? Kasama rin pala sa susuportan, sir. Kami po sinusuportahan si Senator Bernal Bato de la Rosa dahil isa siya po sa main author upang magkaroon ng Marawi rehabilitasyon ng Marawi. Kaya nandiyan na ngayon na MCB, Marawi Composition Bill, siya pa rin nangunguna upang mabigyan ng mabayaran yung may nasiraan ng mga bahay doon sa Marawi. Kaya kailangan natin siya ibalik upang sabihin ang katotohanan talaga siya yung ang kanyang ginagawa ay para sa kapakanan ng nakakarami dito sa ating bansa. Ayun, at saka yung may pinaglalaban at matapang. Matapang pa. Yun Kagaya ni hindi po pa natanong si Grego Hulasa. Talagang si Grego. alam natin na may paninindigan yan, may prinsipyo yan. Kaya since na nagiging na siya, talagang kaya yan na sinasabi ko na kung saan natin nakikita yung may moralidad, doon na tayo sumusuporta. Hindi naman sa walang moralidad yung iba, pero doon yung napupulsuhan natin talaga sa anong indulso natin ngayon, sila yung nakikita natin na may maaari may magawa para sa ating bayan. Ayun, at napusoon din ng ating mga brother Muslims, si Senator Bongo. Alam naman natin, yung kanyang malasakit center, napakalaki ng naiambag, ano, sir? Sir Alan? Sir, sir. Yes, sir. Thank you. Kami po ay strong na i-endorso si Bongo dahil nakikita naman natin yung programa niya sa ating Pilipinas, yung Malasakit Center. Napakaraming Pilipino ang kanyang natulungan, lalong-lalo na yung mga may hirap. So, I hope na ibalik natin siya sa Senado para tuloy-tuloy yung programa niya sa Malasakit Center at marami pa siyang matulungan na mga Pilipino at lalong-lalo na yung mga mahirap po. Alright, maraming salamat po. At kay Camille Villar naman, ano naman ang gusto natin na programa ni Camille Villar? Sir Alan. Si Camille Villar, siya po ay matagal na nakikipag-ugnayan sa amin. May mga programa siya na kumbaga nakakolaborate yung kakolaborasyon niya yung One Bangsa. Isang tawag dito, yung landmark na yung tinatawag na maternal welfare laws na kanyang ipinasa nitong mga nakaraang taon. So yan ay kumbaga nakarating yan hanggang doon sa mga liblib na lugar sa Bangsamoro area. Nakarating talaga. Nakarating talaga yung kanyang serbisyo. Kaya random ang kanyang serbisyo. Random ang kanyang serbisyo. Okay, kaya Senator Pia Cayetano, sir. Si Senator Pia, kilala siyang bilang pro-kalikasan. Alam naman natin, yung Mindanao, problema namin dyan, lalo na yung Lanao area, ay yung environment namin. Nandyan yung Lake Lanao, nandyan yung mga bundukin na nakakalbo. Alam natin, si Pia Cayetano ay, kumbaga, tutugon sa mga problema nito. And lastly, si dating Senator Bam Aquino. Yan, anong nagustuhan natin dyan? Si Bam Aquino, matagal na natin kaibigan yan. Mula noong siya ay chairman ng National Youth Commission, he is championing the advocate for youth and student.
At hanggang ngayon, hindi niya iniwanan yung, kumbaga, advokasyan yan. Lalong-lalo na, may mga ginawa siyang batas para sa edukasyon ng ating bansa. Ayun. Okay, at may katanungan pa ba tayo dyan? Yung ating mga media friends? Ayan, si kapatid na director ng NPC rin, si Mads Dominguez ng Abante. Sir Alan, sir, na-observe ko sa party list, kasi may program din po ako, yung grupo po ng apat dapat, bakit apat dapat? We all know na hindi siya masyadong sikat at bago lang siya sa grupo ng party list. Anong nagawa niya sa mga Muslim? Unang-una, ang basihan ng pagpili ng isang party list o isang tumatakbong senador o congressman o anumang posisyon ay hindi yung kasikatan. Yun ang unang tugon ko doon. Pangalawa, makikita doon sa kanyang programa yung apat na kanyang advokasya: kalikasan, edukasyon, trabaho, ano pa ba? Apat yun eh. Kaya nga apat dapat. Education. Education. O at saka yung kalusugan. So yan, kabuhayan. Oo. Problema ng mga Muslim yung apat na Peace. Oo. So yan, may mga ugnayan sila sa amin, may mga programa sila noon na kumbaga kasama ng One Bangsa. Kaya noong kanilang binubuo yung apat-dapat, mayroon kaming mga advocacy na isinulong para isama doon sa kanilang programa kung sakasakali sila ay maupo sa Kongreso at kanilang tinalima, kanilang tinanggap. Kaya kami sa One Bangsa, actually sa One Bangsa, ay nagkaisa at i-endorso, ibigay namin yung suporta sa apat-dapat party list. Pero may follow-up po, meron na po ba silang ginawang, kasi very silent tong grupong to eh. Di nga sila nagpapa-interview eh. And considering sa government yata ang sumusuporta sa apat-dapat grupo ni BBM, if I'm not mistaken. So nakita ko po dito sa mga choices niyong 10, widely scattered naman po. Si Bang, pero ang naligaw lang po sa government, si Camille Villar. So, ang question is, yung party list na bago, apat-dapat, prior dun sa kanilang mga advocacy, meron na po ba silang ginawa? Nangampanya ba sila? Kasi hindi sila nagpapa-interview, hindi sila kagaya ng ibang party list na masyadong maingay. Actually, may na po ba? inuulit ko, may mga ugnayan na sila sa amin. May mga sinusuportahan na silang mga Muslim scholar at yung mga Muslim schools, yung tinatawag na Turil. Doon nag-umpisa yung aming ugnayan at kami ay, yun nga sabi ko, kami ay naging mapanalima doon sa kanilang mga programang isinusulong. Doon naman sa binabanggit nyo na wala silang masyadong kumbaga ginagawang kampanya. Oo. Ay hindi na namin kumbaga hindi na namin tinitingnan 'yon. Basta amin, yung aming commitment, yung aming kumbaga, yung aming natanggap na kanilang programa na sinusulong, tinalima namin, kaya kami ay kumasa at tumulong sa kanila. Yung binabanggit mo rin, kung titingnan mo yung tawag dito, yung aming mga endorso, maaaring sasabihin ng iba, bakit mas marami sa oposisyon o konti lang dito sa ibang grupo? Ay wala po kaming, hindi namin inisip yan. At wala kaming pakialam kung ano man yung isipin nila. Basta kami ay nagsusulong ng isang layunin para lang sa aming mga Muslim. Alright, next question, kapatid. Miss Cathy Cruz. Magandang hapon. Curious lang po ako dun sa two remainings. May mga ideas po ba kayo kung sino pa yung posibleng madagdag dun sa senatorial
yung i-endorsoin yung senatorial candidates? Ni-intriga ko na po Baka kayo. pwede raw magbigay kayo ng clue. Clue. Yung mga Nasa ano ba yun? Administration? Malapit sa puso ng nasa Wambangsa. PDP? Oh, yan. pwede follow up. Ano yung mga names na kino-consider nyo? Pwede ba yun? Parang pinaganda mo lang ah. Dalawa na lang ang pinag-uusapan. Dalawa na lang pinag- Dalawa na lang ang pinag-usapan pero maraming pangalan ang maaring lumutang. Mga ilang pangalan pinag-aalalan nyo? Meron kaming 6 na pangalan na na aming ihahayag sa Thursday kung hindi ako nagkakamali. Yun yung aming napag-usapan. Basta't ika nga ang priority naman kahit pa paano yung mga Muslim brothers natin sa Mindanao. Dahil nakapabayan na rin, di ba, yung ating mga brothers dyan, di ba? Pagdating sa health, sa mga infrastructure, di ba? Kulilat ang Mindanao, di ba? Kamusta ngayon ang Mindanao in the last, ngayon, yung condition ng Mindanao ngayon? Ho? Yung condition, situation daw. Kamusta ekonomiya, peace and order ng Mindanao ngayon? Peace and order. Peace and order. Kasi habang papalapit po ang eleksyon, nagiging madugo eh. Recently lang, di ba, may gulo sa Maguindanao. Kamusta? Magulo ba ang peace and order ngayon? Nais kong ibigay ang mikropono sa ating sultan dito dahil isa sa kanilang mga advokasya ay yung ayusin yung mga sigalot o yung mga feud o tinatawag na rin sa amin. Na kung saan alam ko marami na silang kumbaga na-settled na mga conflict. Hindi lang sa Lanao, kundi pati sa iba't ibang part ng Mindanao o ng Bar. Thank you, Sir Alan. Yung about naman sa tanong ni Sir regarding sa situation ng BARM or Mindanao. Bilang isang sultan, sa ngayon, palapit ng election, so siguro alam naman natin na normal naman yung may nakikita tayong konting sigalot dyan. Pero nandiyan naman yung mga autoridad para ibigay yung security nila sa ating mga kababayan. Ang napansin namin ngayon na kagandahan ng parating na eleksyon, yung mga cluster polling places sa amin ay nilagyan ng barikid. Kumbaga, one way lang. Papasok yung boboto, isang entrance lang. So lalabas siya, exit. So ang nakikita namin doon, parang list yung mangyayaring kaguluhan sa araw ng halalan po. Okay, next. Sige, Kala? Ako. May isa pong kandidato na, ewan ko lang po, isa lang siya, na mga Muslim din po. May mention ko na, bakit po si Sahidula wala po sa ano ninyo? Sino siya? Sahidula. Dati po Sahidula. congresswoman. Actually, isa yan sa mga pangalan na hinintay namin. Oo. Ino-compare pa namin kung siya ba ay tuloy-tuloy yung kanyang pagtakbo. Oo. Kaya marapat po na aming makuha yung kanyang tawag dito, yung kanyang pahayag para siya ay may sama namin. Oo, willing naman po kami. Kaya nga ang nangungunang inendorso namin ay yung aming mga kababayan o mga kabangsa tulad ni Mustafa at saka ni Lidasan. Wala pong problema sa amin at ikagagalak namin na siya ay aming i-endorso kung sakasakali. Clarification lang. So, kinakailangan lang po makipag-ugnayan sa inyo. Yes. Para malaman yung kanyang programa talaga. Ayan. Okay, next question. Dito mo. Okay, magandang hapon. Jojo Sibiel po sa Huli Kadyaryo. Dito po sa inyong grupo na One Bangsamoro Movement ho. Ako naman po ay natutuwa dito sa inyong mga pinili na mga line-up ng senador dahil magkaiba-ibang partido ito. Sa inyo po bang pag-endorso dito, mga kapatid, sir? Wala po ba itong kapalit para sa inyo, para po sa kapakanan ng mga Bangsamoro o sa mga kababayan nating mga Muslim or Islam? Napakagandang tanong yan. Actually, nandito si Director. Yes. Yan din ang naitanong niya sa amin. Sabi niya, nakipag-ugnayan ba sa inyo si ganito, si ganito, si ganito? Ay sabi ko hanggang ngayon wala pa. Siya nagmungkahi, sabi niya, okay lang ba na ako ay makipag-ugnayan sa kanila, sabihin na sila ay inyong i-endorso.
Sabi ko, nasa sa inyo yan. Bakit ganun ang aming posisyon? Nag-endorso kami ng mga tumatakbong kandidato nang hindi kami nakikipag-ugnayan sa kanila. Wala ni isa sa mga inendorso namin, aming nakaugnayan para sa pag-endorso namin. Kung matatanda natin, gumawa kami ng isang advisory o pre-statement itong mga nakaraang araw. At yung tumugon na nakipag-ugnayan sa amin ay aming sinagot. Ibig sabihin, kami ay nakipagdialogo. Ano yung mga gusto naming programa pag sila ay nanalo? Kung sila ay naging mapanalima o tinanggap yung aming mga yung aming mga adhikain o gustong isulong sa mataas na kapulungan ng Kongreso, aming kinonsidera. Yun yung sinasabi kong proseso namin dinaanan. Inuulit ko, wala kaming personal na ugnayan sa mga inendorso namin, mga tumatakbo. Ayun yung malinaw, ginaklaro natin, walang mga suhulan dito ng mga kandidato para kami i-endorse nyo naman, di ba? Walang ganon. So sa Ayun. Friday, i-announce yung dalawa pa. Thursday, or Friday morning. dalawa pa. Ayan, so Pwede ba i-mention yung 6 na pangalan? O Siguro wag na muna. Na-mention ko na yung posibleng isa. wala na yung excitement. Wala na yung nais ko lamang bigyan, kumbaga, kasi itong nakaraang eleksyon, ang sinasabi nila kung mayroong Solid North in Ilocos at mayroong Iglesia. One Cebu in Visayas. One Cebu. Mayroon naman tayong one bangsa para sa mga Muslim Pilipinos. Yan ang malinaw. At malaki ang, kumbaga, malaking kumanpot ito. Kaya nga ang aming panawagan ay pagkakaisa. Ang aming panawagan ay bumuto ng tama at nararapat lamang. Sino itong mga nararapat lamang na aming ibuto? Inulit ko yung sinabi ko kanina, yung aming nakitaan ng simpatya at malasakit para sa aming mga Muslim. Dahil kami paulit-ulit nang winawasak ng diskriminasyon sa ating bansa. Kanina, itong mga nakarang linggo lang, isang nakaupong gobernador, mismo sa kanyang mga labi na mutawi yung mga napaka-discriminatory remark against Muslim. So yan yung aming paulit-ulit na panawagan dahil kami gusto namin kapayapaan. Ayaw namin wasakin yung namumuong pagkakaintindihan ng mga Muslim, non-Muslim at lumad diyan sa Mindanao at yan ay dapat lumaganap sa buong bansa. Ilan milyon ulit ang voters ng estimated Muslims in the whole Philippines? Estimated, may sinabi kayo kanina eh. Base doon sa aming pag-aaral. 8 or 9 million. Sa BARM mayroong more than 3 million registered voters. Ang BARM ay 5 probinsya lang yan. Pero mas marami yung outside communities. Example, yung Bulacan, na kung saan Sultan si Ulo, yung Pangulo ng United Muslim Leaders of the Philippines. According to him, itong mga nakarang buwan, mayroon tayong 47,000 na Muslim na nakatira dyan. Ganon din yung ibang lugar tulad ng Batangas. Alam natin yan. Kaya sinasabi ko, pinakamaliit, 8 milyon yung butante ng mga Muslim. Nationwide, isama mo pa yung mga kapatid nating nag-revert sa Islam o yung tinatawag na balik Islam. Ibubuto talaga ng ano po? Diba sinabi ko ninyo na meron kayong 8 million almost na mga butante sa buong Pilipinas. Kapag sinabi nyo i-endorse nyo itong 10 at may dalawa pang by Friday o by Thursday, no? Pag sinabi ko ninyo, katulad ng iba, pag in-endorse ito, ilang porsyento po o sulit ba talaga ang Bangsamoro para sa mga? Napakahirap tanongin, sagutin po yung tanong ninyo. Dahil alam na po natin, kahit doon mismo sa mga magkakapatid, mayroong susway at susway. Kaya nga aming panawagan pagkakaisa. Kung mapapansin nyo, one bangsa, one vote. Ang ginawa namin, inedukit namin yung aming mga kababayan. Ito yung dapat natin ibuto.
Ito ang nararapat natin suportahan. Mga OFW, ilan ang estimated Muslim sa OFW worldwide? Wala akong figure, pero alam natin, marami rin sa amin, lalo na yung galing dyan sa Mali. Okay, may additional question pa? Baka may si Sultan, sige po. hindi siya nakapagbigay ng Hindi kanyang na ba? opening statement. Alam ko, Statement po. Sultan. marami siyang gustong sabihin dahil marami siyang kinasasakupan bilang presidente ng United Muslim Leaders of the Philippines. Go ahead po. Welcome po. Isang mapagpalang hapon po sa atin lahat. Ang UML, United Muslim Leaders of Luzon Federation, ay may membro pong presidente na more or less 500. Iba't ibang lugar yon. Bawat presidente ay may community. Pero mayroon kaming membro na more on 400, 500 president. Encloud, Bulacan Royal Sultanate of Bulacan. Yun po ay nakasuporta sa adhikay ng One Bangsa. Kung ano man ang kagustuhan ng One Bangsa, ay nakasuporta doon ng United Muslim Leaders of Luzon Federation and United Royal Sultanate of Bulacan. Pangalawa, ito po ay pagkakataon para sabihin sa aming mga kapatid na Muslim sa buong Pilipinas na tayo ay bumuto ng tama. Tayo ay bumuto doon sa nararapat na kinikilala ang mga Muslim sa buong Pilipinas. Kinikilala kung ano ang karapatan ng buong Muslim sa Pilipinas, kung sino ang kandidatong dapat igalang niya ang mga Muslim sa Pilipinas. Dahil kami ay nararapat na tulungan o ano kaya ang kasama kami sa kanilang sinusulong na mga plataforma. Sana po ay ang mga karapatan ng Muslim ay piliin natin yung kandidatong tutugunan ng mga karapatan natin. Ayun lang po. Magandang hapon sa atin lahat. Okay, maraming salamat po, Sultan. At may karagdagang tanong po, yung dalawa dito. Pakilala po. Si Philip Ortalesa po, Buhay Marino Diario. Sir, itanong ko lang po, wala ho bang party list na nagsusulong ng kapakanan ng ating mga Muslim brothers na nagre-representa sa inyo na para i-endorso naman ninyo sa position? Meron po ba? Yung binubuo mismo ng mga Muslim, yes. Apo, yung nagsusulong ng mga karapatan, yung party list na nagsusulong sa karapatan, kaunlaran, yung well-being po ng our Muslim brothers. Ganito kasi yan, sir. Lahat naman siguro ng mga party list, kapag kaharap kami o kausap kami, sinasabi nilang kaisan niyo kami at kami susunod sa inyong mga karapatan. Yun na yun eh. Nandito si Undersecretary Makatuman na kung saan noon mayroon siyang hindi ko naman sinasabing party list niya, pero napupuso ang party list na kanyang sinuportahan. Kung yun ay tumakbo ngayon, doon namin siguro ibibigay yung Ayun, pero as of na po, wala kayong napupusuan. Meron na. Pero kami na nandun po sa Salamat po. Sir, sundan ko lang yung question niya. Kasi na-mention nyo kanina yung Solid North mula sa Norte. Then sa Visayas, na-mention nyo yung One Cebu. And then ang Mindanao, merong One Bangsamoro. May plano po ba kayo sa 2028 national local election bilang party list? Maraming nagtatanong sa akin yan. Simula nung itatag yung One Bangsa noong 2008, hanggang ngayon ay nananatiling katanungan sa amin. Plano namin, sana. Pero dahil sa nakikita natin sistema ngayon sa ating bansa, mukhang nalalayo yung aming lakas doon sa mga namamayagpag sa mga party list. Bakit ko nasasabi ito? Kaya nga maraming advocate, maging ang former president, kanyang gustong i-abolish yung party list noon. Dahil nakikita natin, yung party list ay
karamihan hindi nagre-representa doon sa tunay na dapat anyo ng isang party list. I mean, yung marginalized sector ng ating bansa. Oo. Masakit sa amin sa One Bangsa na alam natin na kami ay nagsusulong o kumakatawan sa isang marginalized sector, pero hindi kami nabibigyan ng oportunidad na makalahok sa larangan ng party list. Dahil, yun nga, inuulit ko, wala sa amin yung katangian. Ito yung katangian, kailangan may ano ka, may lakas ka, may pera ka, para tustusan yung national campaign ng isang party list. Alam lahat natin yan. Anong year kayo nag-umpisa ng One Bangsa, One Vote ulit? May sinabi kayo, umpisa 2000. Inumpisahan po namin ito noong 2022. Pinormalize namin noong December 4, 2024. Nilaunch namin sa isang media launching. At doon kami nag-umpisa para hikayatin yung aming mga kababayan. Ito dapat yung ibuto natin. Ito yung mga, kumbaga, criteria para ibigay natin yung ating boto sa isang tumatakbong senador. At ito na ngayon, yung kinalabasan, yung aming matagal na konsultasyon. First time. Okay, may additional pa? Mga kapatid, may tanong pa? Pangulo, meron ka? Okay. Okay, dahil dyan, Siguro baka gusto bigyan magsalita natin ng isang ng kasama natin dito. Baka pahayag yung mga kasama natin, mga leader. Sir, baka yung sabi siya, sector. Kayo po yung sabi, sir. Closing statements nila. Closing statement po. Mauna na po kayo. Si Sultan, si Grand Imam. Apo. Sultan. Statement po. Thank you po. So siguro ang masasabi ko lang ay sana ang bumoto tayo sa tamang dapat iboto. Yung may moralidad. Yung may malasakit sa taong bayan. May malasakit sa lahat na mga kapwa Pilipino. Hindi lang sa bilang isang Muslim o hindi lang bilang isang Kristiyano. Dahil tayo ay isang bansa, isang diwa, isang Pilipino tayo lahat. So yun ang po ang panawagan namin sa lahat ng kumakandidato. Kung sino man manalo ay wag niyang kalimutan ng tayo ay lahat Pilipino. Thank you po. Alright, maraming salamat po. Next. Si Sir Gani po. Ay, oo, magko-comment. Magsalita rin po. Pwede mag-comment si Yusek. Mag-comment si Yusek. Yan. Assalamualaikum, tayo sa One Bangsa at of course nandito po ako dahil sa invitasyon ni Senator Bongo as an observer, pero ako rin po ay galing sa media dahil mayroon akong television radyo, kasama ko rin sa CNN. Dalawa yung program ko, Kabuhayan, yan ako yung adhikain ko. At sa ngalan po ni Senator Bongo, taos puso po kaming nagpapasalamat sa One Bangsa movement sa suporta ninyo. Makakaasa po kayo na yan ay susuklian ni Senator Bongo na tunay na serbisyo. Alam niyo naman po yung lagi niyang sinasabi na ang serbisyo Vision niya. Vision ng serbisyo at yung lagi niyang sinasabi na ang serbisyo sa bayan ay serbisyo sa Diyos. At alam mo, kung may kwento ko lang about kay Senator Bongo, may kababayan tayo, personally hindi ko rin kilala, Maguindanao, na nilapit sa akin ay yun yung mga nahatulan na pupugutan ng ulo sa Middle East. Pero sa totoo lang, isang tawag ko lang kay Senator Bong, alam niyo naman yung kaparusahan sa Islam pagka nahatulan. Tingin kayo dito, Yusek, sa camera. Puputulan ng ulo. Pero dahil po sa malasakit ni Senator Bongo ay nakita ko yung tulong niya na siya yung nag-raise ng blood money para matulungan yung kababayan namin na Maguindanao. Which is isa po ito sa mga adhikain tulungan ng One Bangsa. At maraming salamat po sa suporta ninyo kay Senator Bongo at saka sa lahat ng mga sinuportahan nyo. Lahat naman ito ay
napansin ko naman din sa mga in-endorse nyo ay iba-ibang sektor, hindi lamang administration, kung sa opposition ay talagang sinuportahan nyo yung sa tingin nyo ay yung mga adhikay ng One Bangsa ay tutugma yung advocacy rin ng mga kandidato na sinuportahan nyo. Maraming salamat po sa inyo, One Bangsa, at mabuhay po kayo. Okay, maraming salamat po. Yusek Gani Makataman. May huling katanungan po dito sa kaliwa. Magandang hapon po sa inyo, si Joy Poeta from Plus TV. Bakit po wala si Robin Padilla? Hindi ko po siya ina-endorse. Bakit po wala si Robin Padilla sa ninyo? Nag-convert na po siya ng Muslim. Hindi po siya nag-kandidato. Hindi sa kandidato. Okay. Hindi siya tumatakbo. May term pa siya. Mukhang wala talaga ako alam tungkol kay Robin. Kahit hindi siya tumatakbo, nais kong sagutin yung katanungan ng ating ginang dito sa Yung suporta naman ni Robin parati nasa... Noong 2022 na unang mag-endorse ang One Bangsa, numero uno namin in-endorse si Brother Abdul Aziz, Robin Padilla. Kaya nag-number 1 di ba? Oo. Noong eleksyon, kinabukasan, kumuha ng statement ang inquiry, hindi ko lang matandaan kung sino itong reporter. Ako ang kanyang natawagan at nakausap. Ang tanong sa akin, ano ang magagawa ng isang Robin Padilla? Bakit niyo siya sinuportahan? Kasi namamayagpag na siya noon sa bilangan. Ang sabi ko, ang isang Robin Padilla ay magiging unifying factor ng mga Muslim at non-Muslim diyan sa Senado. Kanyang isusulong yung matagal na natin inasam na piniralismo na hanggang ngayon kung saan minsan abot kamay na bigla na lang natin nabibitawan na actually yun yung tanging programa o yun yung tanging gobyerno dapat maging gobyerno natin para tayo ay umunlad. Naumpisahan na yan sa BARM. Yung BARM yan ay isang template para sa isang federal form of government. Sino number 1 sa listahan nyo ngayon? Sa 2025 doon sa 10, sino number 1? Ang ginawa namin, hindi namin binasi doon sa kung sino yung mas napupusuan namin o mas nakakalamang sa amin. Inuna muna namin yung aming mga kababayan bilang Muslim, yung dalawa. Oo. Lahat doon number 1 yung 10 na in-endorse nila. Lahat number 1. Lahat number 1. Walang favorite. Walang favoritism. Alright, meron pang nice magsalita sa mga brother Muslim. Okay, mag-final statement na po tayo. Pangulo. Sir Alan. Sir, final statement po. Appeal niyo sa voters, sa brother Muslim niya. So ito yung aming panawagan. Actually, ito yung pinaka gusto kong part sa ating press conference ngayon. Ito ay panawagan sa aming mga kababayan. Ilang dekada na po tayong winasak ng kahirapan. Ilang dekada na tayong lublob sa magulong kabuhayan diyan sa Mindanao. Bata pa lang ako ay namuhay sa napakalaking problema. Bata pa lang ako, nangangarap na akong makapagtapos ng pag-aaral. Bata pa lang ako'y nangangamba na hindi makakapagtapos ng pag-aaral dahil doon sa kaguluhan at kahirapan sa Mindanao. Nakita natin, sinasabi ko kanina, mas marami yung Moro o yung Muslim na nasa outside BARM kaysa yung natira doon sa BARM. Bakit sila lumikas sa Mindanao? Dalawang bagay yan, kaguluhan at kahirapan. So yung kaguluhan at kahirapan, magkaakibat yan. Dapat yan ang sumpuin ng mga tumatakbong senador, yung mga tumatakbong congressman. Dahil kapag hindi mawala yung kaguluhan at kahirapan, wala tayong inaasahan na pagkakaisa. Dahil wawasakin tayo ng kaguluhan at kahirapan na sinasabi ko. Inuulit ko, mas marami yung nakatira outside the barn. Na kung saan nakikita nyo,
Lahat, wala ka sigurong makikitang bayan dito sa Pilipinas na walang Muslim. Oh. Nakikita niyo yung mga Muslim kung saan-saan sila ay marangal, mapayapang, doon sa kanilang mga sari-sariling kalakal. Mga businessman ang mga ito eh. Oo. Kaya bawat bawat kandidato na nagsasabi na magsusulong ng pagbuhat ng Mindanao o yung mga Bangsamoro, kami ay tumatalima na nakasabay yung aming pagnanais na sana totoo ito. Pero hanggang ngayon, minsan kami ay binibigo ng mga inaasahan naming magbubuhat sa aming mga problema, tutugon sa aming mga pangangailangan. Kaya makikita niyo sa aming press statement, kailangan pangalagahan niyo ang comprehensive agreement on the Bangsamoro. Dahil kapag nasira ito ang magkagulo uli sa Mindanao, yung natitira dyan sa Mindanao, saan pupunta? Yung mga nanilito na gustong umuwi sa Mindanao para mamuhay ng mapayapa doon, mamuhay ng matiwasay sa Mindanao, paano yung plano namin bumalik sa Mindanao kung sakaling sumiklab ang kaguluhan diyan sa Mindanao? Kaya ang aming panawagan sa aming mga kababayan, bumoto ng tama, bumoto ng nararapat na iluklok diyan sa Senado. Yung aming napupusuan na 10 kandidato, ito ang aming pinaniniwalaan na aming, makakasangga pagdating sa aming mga problema, sa aming mga advokasya na kailangan isulong nitong mga darating na taon. So ako ay nagpapasalamat, Direktor, sa inyong lahat, sa ating lahat dito, kay Yusek Makatuman, dahil binigyan niyo kami ng pagkakataon na makasama kayo, may hayag yung aming salubin at damdamin sa maraming bagay, lalo na ngayong malapit na yung eleksyon. Sana hindi ito ang magkaroon pa tayo ng mas maraming pag-ugnayan. Inulit namin Sa Friday yung dalawa pa. sa Friday, sana dito ulit tayo. Yung dalawa Para pa. tayo ay magkausap ulit. Yung dalawa pa, no? Yung dalawa pa. Maraming salamat. Maraming salamat. President ng One Bangsamoro Movement.